Marami na sa inyo sigurado nakapanood ng road rage sa Boso-Boso, Antipolo, Rizal. So nagkasuntukan at nauwi sa pamamaril. So panoorin natin ang video na ito. Yeah. May baril, Dad! Puto, may baril! Ah! Ala! 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 Gago, nakatay niya! Ala! Ala! Gago, natamaan niya yung anak niya! Ayun, gago! Natamaan niya si kuya! Ala! Tumawag tayo ng pulis! Oh! Babalikan! Ala, gago! Kunin mo yung yung plate number! Gago! Harangan nyo! Ala! Harangan nyo! Ala! Harangan nyo! Harangan nyo, gago! Harangan nyo! Ipaliliwanag ko ngayon sa inyo kung bakit nakikipagsuntukan at namamaril ang isang tao kagaya ng nakita nyo sa video na yan. Ito ay nag-uumpisa sa ating brain. Ang brain natin ay may part na tinatawag na amygdala. Kaya itong sitwasyon na ito ay isang amygdala hijack. Na-hijack ng ating amygdala ang ating sarili. Kaya tayo ay namaril o kaya tayo ay nakikipagsuntukan o nakakapatay o nakakasakit ng kapwa-tao. Paliliwanag ko sa inyo kung paano nangyari ang proseso na ito. Ang amygdala ay nagde-detect ng mga danger sa paligid. Ito ay nagde-detect ng mga sitwasyon like mga halimbawa ay sunog o kaya barilan, halimbawa ay nasa gitna ka ng nagbabarilan na sitwasyon kagaya ng gera o kaya ay ikaw ay hinahabol ng saksak o kaya ikaw ay re-rapin o kaya ikaw ay tatagain o kaya kakagating ka ng cobra o tutuklawin ka ng cobra o kaya ay lalapain ka ng leon. So, nadedetect yon ng amygdala. Yun yung function ng part ng brain na yon. Yung amygdala na yon ay nasa base ng brain, dalawa yon. Dalawa, isa dito sa kaliwat kanan. Yon ay hugis almond, yung nuts. Napaka-importante niyan dahil inililigtas niyan ang isang tao. Ibig sabihin, yan ang nagliligtas sa isang tao sa mga life and death situation, sa mga emergency situation. Ginawa yan ng Diyos para maprotektahan natin ang sarili natin. Yan ay survival mode ng ating katawan. Yan ay survival part ng ating brain. So, ganun ka-importante yan. Ngayon, pagka nakakita ka ngayon ng mga threats, halimbawa, ikaw ay sinuntok o kaya ay pinagbabantaan ka, kagaya ng nangyari dyan sa road rage niyan, parehas na side yan, madedetect yun ng amygdala. Pag nadetect yun ng amygdala, mag-activate yung amygdala. Pag nag-activate yung amygdala, magsasend yun ng signal doon sa isang part ng brain na tinatawag na hypothalamus. Yung hypothalamus na yun, magsasend ng signal yon doon sa adrenal gland. Yung adrenal gland ay yun yung organ na makikita sa ibabaw ng kidney. Ang gagawin ngayon ng adrenal gland, magsisikret siya o maglalabas siya sa dugo natin ng adrenaline. Magkakameron ngayon siya ng adrenaline rush. Yung adrenaline yun ay hormone na nag-a-activate ng buong katawan natin, lalo na ang ating muscles, pati utak, pati mata, lahat-lahat, upang tayo ay makaligtas sa sitwasyon. Ano nangyayari sa mga muscles natin? Lumalakas, bumibilis. Kaya may nababalitaan kayo na isang tao na nakapagbuhat na refrigerator na punong-puno ng laman, may laman pang karne sa loob, nung nasunog ang kanyang bahay o during that time na may nasusunog. Nagulat ang mga tao, bit-bit niya, pasampasan niya na parang si Hercules. Bakit nagawa niya yun? That is because of that particular process. Nagkameron ng adrenaline rush. At yung adrenaline rush na yan ay buong katawan. Yung mata mo, lumalaki. Yung gitna ng mata mo, yung pupil, lumalaki yon para mas makita mo yung environment kung may mga threats dyan. Kaya mga pansin nyo yung mga nakikipagsuntukan, ang bilis umilag. Okay? Pag sinuntok na gano'n, papaganon. Pag ganyan. Pag binaril, umiilag na gano'n.
'di ba? Pero tinamaan dahil hindi mo naman kayang ilagan kung talagang ikaw ay tatama. Baril yun mahirap yun ilagan. Pero may mga nakakailag kapag ka hindi asintado yung babaril. Yun ay kung hindi asintado. Okay, so let's continue. Okay, so bumibilis ka, para kang nagiging superhero. Para kang ininjikan ng isang gamot na nag-activate ng buong katawan mo. Bumilis kang tumakbo, lumakas ang suntok mo, tumaas yung talon mo. Kaya mapapansin nyo kapag hinahabol kayo ng aso, bawa, nung bata kayo, hinabol kayo ng aso, yung bakod na imposible sa sarili mo na matalon mo, nakatalon ka. Sabi ng kaklase mo o ng kalaro mo, nakatalon ka doon? Nakatalon ka dyan? Oo, di ko nga alam kung bakit ako nakatalon. That is what we call adrenaline rush. Bakit nagkameron ng adrenaline rush? Because of amygdala. Doon nagsimula yung kasi nakakita ka ng threats. Uupakan ka ng aso So, nakatakbo ka. Dahil yun doon sa proseso na yon, adrenaline rush. Anong tawag sa proseso na yan? Yung kabuuang proseso na yan. Ang tawag dyan ay fight or flight response. Yung fight or flight response na yan ay ginawa yan nung proseso na binanggit ko. Yung amygdala, inactivate yung adrenal gland, naglabas ang adrenal gland ng epinephrine o ang tawag dito, itong adrenaline is also known as epinephrine. Okay? So, ginagawa ko lang na adrenaline para mas madali nyo maintindihan kasi ako bilang professor, I always look forward na maintindihan ng general population. Okay? So, let's go back. Fight or flight ang nangyari sa pangyayaring yon. Bakit fight or flight ang tawag dito? Fight or flight because may dalawang reaksyon ng katawan kapag ka nasa emergency situation ka. Kagaya nung nangyari dyan kay Elias Kenneth, nung nangyari yan, may dalawang reaksyon ng katawan niya. Pwedeng siya mag-fight, lumaban siya, makipagbarilan, o kaya flight, tumakbo siya, magtatakbo, iwanan niya yung sasakyan niya, o kaya marurutin niya yung sasakyan niya, lumayo siya sa danger. Pero in this situation, namili siya sa dalawa, and ang napili ng katawan niya is fight. Kaya nga nakipagsuntukan siya at nakipagbarilan, namaril siya. Because dun siya pumunta sa fight, hindi sa flight. Yung mga duwag o yung sinasabing mga takot, dun sila lagi sa takbo. Yun yung tinatawag na flight. Kaya mamimili ang katawan mo kung tatakbo ka. Kung matapang ka, lalabang ka. Kung duwag ka, tatakbo ka. Ganun ang mangyayari sa'yo. Pero may mga pagkakataon na ikaw ay nai-stuck sa gitna sa fight, between fight and flight. Dito sa gitna, ano yun? Freeze. Yun yung gusto mo lumaban, gusto mo tumakbo, lalaban ba ako, tatakbo? Hindi ka na ngayon kumilos. Ayan, ang tawag dyan, freeze. Kumbawa, nakakita ka ng cobra, tutuklawin ka, nag-isip ka, lalabanan ko ba tong cobra o kaya ay tatakbo ko? Ngayon, hindi mo ngayon malaman, hindi malaman ng katawan mo kung anong gagawin. Na-stuck ka ngayon doon sa gitna. Ngayon, kaganyan ka, natuklaw ka ngayon, pak! O, yun ang nangyari sa'yo. Kaya may mga pagkakataon kung saan natitigilan ka, di ba? Sa mga emergency situation, yun. Okay, so, yun ang nangyari doon. So, to summarize, summarize natin, ang tawag sa pangyayaring yan ay amygdala hijack. Ano yan? Nag-take over yung emotions sa sobrang taas ng stress level, sa sobrang taas ng emotions, matindi ang emosyon doon sa video na yon, kumbaga ay mainit lahat ang ulo, matindi yung rage, nasa rage na sila. So yun ang nangyari, na hijack yung part ng brain na nag-iisip. Meron kasing part ng brain na nag-iisip, yung tinatawag na prefrontal cortex. Ito yung front ng utak, yung higher brain kung tawagin. Kaliwa at kanan yan. Left and right, prefrontal cortex. Yung left, importante yon. Yun ang referee. Nagre-referee yon. Sinasabi na hoops, huwag kang mamaril. Masama yan, makukulong ka niyan. Ano yan sa kasalanan yan sa Diyos. Yon ang nagko-control. Pero in this particular case, sa pamamaril ni Elias Kenneth, masyadong intense yung emotions, masyadong intense yung threat, masyado ng madaming mga adrenaline sa katawan niya na nagtulak sa kanya para mamaril. Kaya nga sabi niya ay nadala siya ng kanyang emosyon. Totoo yon, that is what we call amygdala hijack. So yung pangyayaring yon na naging offline, nag-offline yung
prefrontal cortex na, itong part ng brain na to, nag-offline yun. Kumbaga sa wifi, nawala yung signal. Ang nanaig is yung amygdala. Kaya yung amygdala na maril. Yun ang nangyari. It is not the anger ang problema, it is the control. Ibig sabihin, ang anger, ang fight or flight response, nandyan yan lagi eh. Ang nagiging problema is, how will you control that particular reaction? Ang tanong, namamanage ba ito? Nakakatakot, di ba? Yes. Namamanage yan by self-awareness. Kailangan alam mo ang reaction ng katawan mo, pag-aralan mo, kung paano mo mapapakalma yung galit mo at makokontrol yung galit mo. Practice ito. Pwedeng mag-deep breathing, hinga ng malalim, pero in that situation, hindi na nakahinga ng malalim kasi nagsusunto ka na. Hindi na makalayo sa trigger or gulo kasi po pwedeng lumayo ka sa trigger or gulo. Hindi na rin nagawa. Practice lang ang kailangan talaga kapag ikaw ay mapapapunta sa ganyang situation. Ibig sabihin, in the past, dapat may practice ka. Dapat nung ikaw ay nagagalit ng mga nakaraan ay merong mga ginagawa ang katawan mo o ginagawa ka sa katawan mo para makaiwas sa ganitong pangyayari. So, anger management ito. So, in this situation, sorry to say nga sa ating amygdala, no? So, amygdala ang nagdala ng gulo dito. So, hindi na control ng bawat isa ang kanilang amygdala, hindi na control yung anger. Lagi niyong tatandaan, para mas madali niyong matandaan, amygdala, anger, or anger. Sa amygdala, galit, yun ang nagbunsod ng pangyayaring ito. So, para doon sa mga laging mainitin ng ulo, pag-aralan ninyo ang reaksyon ng katawan ninyo at pag-aralan nyo itong kontrolin kapag kayo ay wala sa gulo o kayo ay kalmado. In that way, nate-train nyo yung sarili nyo na kontrolin ang emotion nyo para pag napapunta kayo sa sitwasyon ng road rage, ay hindi kayo makapatay o makapanakit. Maprotektahan nyo lang yung sarili nyo at maialis ninyo doon sa threat na kinakaharap ninyo ang inyong sarili o pamilya. This is Nurse Ultimatum again. Medyo mahaba na yung vlog. Mahirap talaga i-explain to. Bye for now.